Mga anak daw ang dapat naglilibing sa mga magulang. Kaya bangungot para sa inang si Zenaida nung nabalitaan niyang ang anak niyang si Clet na naka-admit noon sa ospital, namatay sa TB o tuberculosis at pneumonia. Wala na talaga akong pag-asa. Patay na talaga siya. Hinawakan niya yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya tapos nag-itim. Kaya si Zenaida, nakakauwi lang noon sa kanilang bahay, inihanda na ang burol ng kanyang anak. Nagsabi siya sa akin, pag namatay siya, hindi magpabalsamar. Nag-prepare talaga kami na mabilihan siya ng magandang kabaong. Pero nabuhayan si Zenaida ng loob nung may natanggap siyang tawag. Tumawag yung bunso ko, ma'am, na, "Mang, nagahinga na si Clet." Si Clet na maglilimang oras na raw patay, muling nabuhay. Masaya talaga ako. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. Comeback is real? Dito sa Datu Odinsin Swat, Maguindanao del Norte, nakatira ang pamilya ni Zenaida. Si Clet, panganay niya sa kanyang ikalawang asawa. Para makatulong sa pamilya, nagtrabahong security guard si Clet sa Maynila. Mabait talaga siya. Pinagawa niya na ako ng tindahan. Pero nito lang Disyembre, si Clet nagkasakit. Mayroon siyang matanda na parang naawa talaga siya. Hindi niya sinabi na may sakit siya na TB. Nahawaan siya doon. Pagka-uwi, kapansin-pansing malaki na ang ibinagsak ng katawan ni Clet. Payat na siya. Kasi na-doktor na rin siya sa Maynila. Balig, i-continue na lang namin dyan sa center yung mga gamutan niya. Pero hindi raw bumuti ang lagay ni Clet. Sabi niya, dalhin mo ako sa doktor. Hinang-hina talaga siya. Hindi siya nagkakain. Tapos ubo siya ng ubo. Tapos nagalagnat din siya. Kaya isinugod siya ng kapatid niyang si Sandra sa isang ospital sa Cotabato. Madaling araw nitong Sabado de Gloria. Si Clet nag-agaw buhay na. Hirap talaga siya. Nayakap ko siya, nag-pray din ako. Kaya si Sandra, pinapunta na sa ospital ang kanyang nanay Zenaida. Sabi ko, gusto ka magkain. Sabi niya, ayaw ko magkain. Nasaktan talaga ako. Si Clet, naghabilin na raw. Pag mamatay daw siya, daw kami malungkot kasi lalo rin daw siyang malungkot. Huwag kayong malulungkot. Hindi ko matanggap. Kasi, yun, parang makita ko siya na parang wala na. Hinawakan po ng asawa ko yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya tapos nag-itim. Tapos yung ano niya dito, wala nang dugo. Wala na talaga. Lord, ikaw na lang ang bahala. Wala na talaga akong pag-asa na. Patay na talaga siya. Na-shock talaga kami. Tumakbo kami agad pumunta dito. Siyempre, nagkikuhan kami sa nanay niya. Auntie, anong nangyari? Si Zenaida, agad na ngang inihanda ang burol ng anak. Bilihan na lang natin siya ng kabaong. Sabi ng kapatid niya, opo, ibenta ko yung kambing. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagluluksa, halos 5 oras mula nung si Clet ay nalagutan daw ng hininga. Tumawag ang isa pang anak ni Zenaida. Mang, nagahinga na si Clet. Si Clet, akala nila noon, patay na. Muli raw, nabuhay. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. At para patunayang hindi lang ito kwentong barbero ang napabalitang namatay ng si Clet, humarap sa aming team. Wala na po akong nararamdaman. Hindi ko po alam kung patay na ako kasi ang ramdam ko tulog na ako. Ang di umano patay na muling nabuhay sa Maguindanao, ibubunyag na ang mga nakakikilabot na nakita niya umano sa kabilang buhay. Maputing-maputi po siya. Pag ganito po yung buhok niya, pinakita niya sa akin yung kung ano ang ganap sa langit o ano-ano ang impyerno. Sa aming pagbabalik. Matapos ang ilang araw na pagkaka-confine sa ospital,
ng security guard mula Mindanao na si Clet dahil sa TB o tuberculosis, Sabado de Gloria, nung binawian din daw ito ng buhay. Hinawakan po ng asawa ko yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya tapos nag-itim. Patay na talaga siya. Pero ang pinaniniwalaan na nila noong patay, makalipas ang 5 oras, bigla raw nabuhay. Binigyan ng asawa ko ng tubig kaya uminom po siya. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. Ang lalaking sinasabing tumawid mula sa kabilang buhay at nakabalik muli sa ating mundo. Eto, buhay na nagpa-interview sa aming team. Si Clet, kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang bahay dito sa Maguindanao del Norte. Dito na po ako nag-stay, ma'am. Ito na po yung tinutulugan ko. Ito po yung mga gamot na itinitake ko. Tandang-tanda pa raw niya ang pangyayari nung madaling araw na yon. Wala na po akong nararamdaman. Hindi ko po alam kung patay na ako kasi ang ramdam ko, tulog na ako. Kwento ni Clet, sa loob daw ng 5 oras na siya'y namatay, meron di umano siyang nakausap sa kabilang buhay. Maputing-maputi po siya. Pag ganito po yung buhok niya. Mataas po yung buhok po. Lahat po siya puti po. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng pangalawang buhay. Sabi niya, sige anak, kung bibigyan kita, sabi niya, lumaban ka. Meron pa daw akong dapat gawin dito sa mundo. Iinganyo ko na yung mga tao na magbalik loob sa Kanya. Pinakita niya sa akin yung kung ano ang ganap sa langit o ano ang impyerno. Sabi niya sa akin, panalo ka na anak. Si Clet, dati palang server sa simbahan. Nakapunta ko ng Manila, parang nakalimutan ko na siya. Kaya yun. Kaya ngayon magbalik loob naman ako sa Kanya. Pasalamat din ako kay Lord, kay unti-unti na rin siya nagkakain. Masaya talaga ako, ma'am. Parang naabot ko rin yung langit. Oh. Yung mga nangyari sa kanya, hindi ko talaga makalimutan. Ang ospital tumanggi magbigay ng komento o anumang pahayag tungkol sa nangyari. Ngunit sa punto de vista o pananaw ng siyensya at ng medisina, totoo bang namatay at muling nabuhay si Clet? Base sa kwento ng pasyente, meron siyang tuberculosis na pwedeng severe. Ang tuberculosis, pag napabayaan, pwede po itong mag-cause po ng severe hypoxemia o pagbaba ng oxygen sa katawan. Pwede po itong mag-lead to comatose. Ang pagkamatay ng tao ay nadidetermine by clinical assessment. Pag wala itong pulso, wala itong paghinga, wala itong mga brain reflexes, ang isang taong namatay na ay hindi na pwedeng mabuhay. Paglilinaw ng pamilya, wala raw opisyal na deklarasyon na clinically dead na noon si Clet. Alam po ng doktor na inatake siya ng malala. Wala ma'am kasi wala man mga doktor doon. Mga nurse lang. Yung wala na siyang dextrose, nagpunta ako, sabi na puntahan lang nila. Sa yung nangyari sa anak ko, totoo talaga yun. O hindi gawa-gawa lang. Hindi binibiro ang sinasabing kamatayan. Ang tuberculosis ay isang bakterya na sanhi ng Mycobacterium tuberculosis. Ito ay nakukuha sa pamamagitan po ng droplets or via airborne sa isang tao na may sakit din na TB. Ang mga simptomas ng tuberculosis ay ubo na 2 linggo, pagbaba ng timbang, lagnat, at minsan pagduduran ng dugo pag severe na ang sakit. Hindi po dapat ito katakutan. Pwedeng makuha ang mga gamot sa mga health center ng bawat barangay. Usually, 6 months ang gamutan nito. Ang turo ng simbahan dito, when a person dies, base sa pagtataya o pagtuturo ni St. Thomas Aquinas, doon lamang niya makikita ng buong-buong Diyos. If it is a life and death situation, mahalaga na ipagdasal talaga natin kung sino man yung pasyente at ibigay sa kanya ng Diyos unang-una yung kagalingan. We pray also for the forgiveness of his sins. Si Clet, walang hanggan ngayon ang pasasalamat. Kung may sasabihin po ko sa Kanya, maraming salamat sa lahat ng binigay niya sa akin. Sa pangalawang buhay, hindi po nila masabing ang Panginoon ay haka-haka lang. Totoong-totoo ang Panginoon. Para kay Clet, binigyan siya ng ikalawang pagkakataon, hindi para muling mabuhay lang, kundi para maging liwanag sa iba. Dahil minsan, kailangan nating mamatay upang tunay na mabuhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.